it is written in our laws na bawal mo i-divulge kung sino talaga yung identity ng taong kinuha mo para sa certain mission. Yan po ay nasa batas natin. Bawal po yang ilabas. Eh kung gusto nilang ipilit, di sila ang mag-disobey ng at ipatawag nila through the AFP. Kasi si VP Sara Duterte hindi naman gumagamit ng kung sino-sino yan eh. Alam ko yan, sigurado ako nasa intelligence yan ng AFP. Kaya tingnan nyo, hindi umiimik yung AFP tungkol dito. Kasi gawain naman talaga yan. Alam ng intelligence yan, community, na pag ang isang tao itinago mo yung identity for a certain mission, magkamatayan na, hindi lalabas yung pangalan yan. Kahit korte pa o sino pa ang magano. Kasi nga, nasa batas yan. Di ba? Which is, sabi ko, yun lang yung quote-unquote substance na sinasabi nila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kay Marcos, the testimony of the sister na bangag siya. Di ba? Ano pa? Yung 8 billion text messages. That's more than enough substance. Di ba? Blank budget. That is substance. Yung mismong budget na puno ng allocation na pinirmahan niya, that's fucking substance. Saan sasabihin nitong kamera walang substance? Gago ba kayo? Halatang pinagtatakpan ninyo. Alam mo kung ba't nila pinagtatakpan? Involved kasi sila eh. Gago! Puro contractor kasi mga congressman eh. Asa na yung mga binanggit na contractor na congressman? Bakit ang pinag-iinitan yung mga pumapalag tulad ni Libiste at saka ni Kiko Barsaga? Bakit yun ang pinapag-initan ngayon? Bakit hindi yung mga contractor? Ikaw, Lacson, isa ka pa. Isa ka pa. Di ba? Ang daming binanggit. Malacanang na nagbanggit na mga contractor na congressman. Ni isa wala kang inimbitahan. O kung meron ka mang inimbitahan ni isa, walang nag-appear. Kung hindi man sila mag-appear because sinasabi mo out of parliamentary courtesy. O why? Kung ako sa'yo, i-PR mo na lang. Mahilig ka naman sa PR, bida-bida ka eh. Di ba? Magpa-press con ka. Pinatawag ko ang pangalan ni Kong ganito, Kong ganyan, bigay ka lista. Pinatawag ko ito mga ito, pero ayaw nilang umattend. They should answer the public. Hindi eh, pinapairal mo yung Ay. Muntik na yun, muntik na yun. Buti hindi ko nabanggit. Kung alam nyo yung lalabas sa bibig ko at nahuhulaan ninyo, isulat nyo nga dyan. Pinaiiral mo yung parliamentary courtesy mo eh. Hayop. Bilyon-bilyon ang ninakaw sa atin, iisipin mo pa, parliamentary courtesy. Alam mo bakit masama ang loob ko dito? Nagbabayad kasi ako ng tax eh. Hindi ako nagbibiro. Kasi ako, yan ang stricto ko dyan, sinabihan ko yung tao ko eh. Yung parang assistant ko, sabi ko, siguraduhin mo maayos ang tax ko. Ever since nagsimula akong, siguraduhin mo, maayos yung tax ko taon-taon. Huwag mong kakaligtaan yan. Kulitin mo ko kahit masama sa loob ko. Kahit yung binibring up niya, nagagalit ako. Kasi putang ina, ang naaalala ko lang ibubulsa ito ng isang congressman. Di ba? Gagawin lang ito, itong perang ibibigay ko, ibibigay lang niya sa pokpok niya. Gago! Baka nga ipang-iinom lang niya yun eh. Kasi alam niyo ba yung mga hayop na yan? Yung mga alak niyan, mamahalin. Oh, siguro yung alak niyan, wala pa sa sahod natin sa isang buwan. Ganon niya, isang bote ng alak niyan. Depende pa kung saan niya ininom yan, ha? Kung ininom niya sa mga KTV, sa mga JTV, mas mahal pa. Oh, totoo, walang biro. Kaya nga nakakabwisit kung iisipin mo, tayo na pinagpaguran ko to, araw-araw ako nagbibidyo. Animal ka. Yung iba ayaw pa mag-subscribe. Araw-araw ko to pinagpapaguran. Araw-araw, nung kabataan ko, nung high school ako, tsaka nung elementary ako, kahit nung koleyo, di ako nag-aaral eh.
Kasi, hindi totoo. Kasi nga, ang meron akong meron akong baluktot na pananaw sa buhay nun eh. At least aminado, di ba? Ang pananaw ko kasi sa buhay ko nun, tutugtog naman ako eh. Musikero kasi ako eh. Bakit ko kailangan mag-aral ng Espanyol? Bakit ko kailangan mag-aral? Tangina, pinag-aral ako Espanyol, Italian, German. Bakit? Pag nagda-drums, kasi drummer ako kung nagda-drums ba ako, magsasalita ako ng hola kasi, hola kital. Magagaganon ba ako? Diba? Hindi naman ciao, ciao. Ano? Drummer ka eh. Oh. So sabi ko, ba't ko pag-aaralan yan? Kailangan ko pa yung logic, ganito pa. Hindi ko talaga pinag-aralan. Alam mo yun? Hindi ko talaga siya... Ba't ba tayo naabot sa pag-aaral? Di ba? Pero ngayon, yun. Pero ngayon, grabe po kung mag-aaral. Paggising ko pa lang. Pagkatapos natin magmuni-muni, kasi sa umaga kailangan magmuni-muni tayo. Pagkatapos natin magmuni-muni, aral na kagad ako. Buong araw yan. Baka akala ninyo. Aral talaga. I-research ko lahat ng news. Di ba? Kasi kailangan natin makita all sides of stories para hindi ka maging blanco pagka nagsalita ka. Kailangan alam mo yung nangyayari. At the same time, pag meron akong hindi alam, dahil di ko nga pinag-aralan ng kolehiyo, i-chat GPT natin yan, tatanong natin yan kay Gemini. Kino-cross-reference pa natin yan kasi minsan si chat GPT bobo rin Lagi kami magkaaway niyan Tapos si AJ Gemini natin, ito mas medyo formal ng konti ito. Diba? Ay ganun yun Diba? Para talagang nag-aral tayo dyan para trabahuin natin yan. Buong araw tatrabaho tayo. Tapos syempre tuwan-tuwa ka na kasi sahuran na ng pagbablog mo, sahuran na sa YouTube. Diba? Kasi ganyan tayo Tayo kasi umaasa lang tayo sa YouTube Hindi tayo umaasa sa bayad ng mga politiko Umaasa, ito mga politiko na to, mahirap yung kausap. May sariling mundo yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, okay na ako. Sapat na sa akin yung YouTube. Kasi mabuhay ka lang ng sakto, sapat na ako sa YouTube. Okay, nakita natin do. So, pinaano natin, di ba? Pag yan na. Tapos biglang yung yung staff ko biglang mag-message, "Hoy, magbayad ka na ng tax." Utang mababawasan Mapapakamot ko sa ulo ilan sa inyo ganyan? Yeah? Yung akala ko akin na, hindi pa pala. Ganun Tapos, siyempre, magre-reklamo pa ako kasi nagbabayad na ako ng tax sa Amerika Kasi YouTube, sa Google, Amerika yan So, sila nagpapasahod sa'yo, American company. Sa American company, matik yun. 40% bawas sa'yo. Kita and tax, aabutin ng 40% mahigit. So, halos kalahati na. Yeah? Yung kinikita mo sa YouTube. Tapos, nakakaltasin pa ng gobyerno ng Pilipinas. Ako maintindihan ko pa yun Bakit? Kasi kumpanya ng without YouTube, wala kang kita sa kumpanya nila and they're making it better every day, which is good. At the same time, ang nakakairita lang kasi hindi mo ako nakatira sa Amerika pero nagbabayad ako ng tax. Kasi yung kumpanya nakatira doon sa Amerika. So, matik yun. Tapos, tayo, dito sa Pilipinas. Tapos, ang sakit sa loob. Baka akala ninyo, hindi kayo nababawasan ng tax, kaya lumiliit ang sahod ninyo dahil matik po yan. Yung pagbawas ng tax, matik po sa inyo yan. At alam mo, hindi lang naman tayo, ibang bansa rin. Kahit yung mga kaibigan ko sa Japan, medyo sabi nga nila, alam mo, bay, sa totoo lang, malaki nga kita dito, lapad-lapad. Diba? Pero, nababawas ang tax. Medyo sumasama nila dahil sa taas ng tax ng Japan. Sabi ko nga, buti nga kayo nakikita ninyo kung saan napupunta. Totoo, kaya magpasalamat na kayo mga nakatira sa ibang bansa. Kasi, kahit sa Middle East, bawasan man kayo ng tax, makikita nyo naman. Yung tinitirhan ninyong lugar, maayos naman na serbisyo. Pagdating na nagkasakit kayo, maayos naman. Meron kayong health. Dito, pati ultimong health, ipangpapagamot na, pipitikin pa ng gobyerno. Kaya nga pinasosoli, mantakin mo pera natin yun doon sa PhilHealth. Contribution yun nung mga membro. Tapos kukunin at ililipat saan? Sa mga quote-unquote AKAP, AYEX. Bakit? Ginamit sa kampanya Ito nga daw, sabi doon sa isang balita, yung 8 billion daw di umano na nandun sa text message kay Marcos, di umano daw ay ginamit dun sa kampanya noong 2025 para may panalo yung mga talunan nilang mga kandidato. Di ba? Ginamit.
Sa loob-loob ko, wow! Ba't kami magpopondo? Gago! Sa mga tarantado ninyong kandidato, bakit kami magpopondo dyan? Gago ba kayo? Diba? Kaya nakakabuisit eh. Alam mo, yan ang isang bagay na nakakainis ho dito sa pakiramdam sa ating gobyerno. Yung mga ganyang klaseng, alam mo yun? Bakit? Kaya, this is really na dapat nating ikagalit na bakit hindi isinama ito as impeachable na may substance po yung impeachment na final kay Bongbong Marcos. Eto'y, sabihin na nga natin, sabihin na natin, without these text messages and the 8 billion whatsoever, sabihin na natin, wala siyang direct, which is I do not believe. Sabihin na natin, wala siyang direct na pananagutan sa korupsyon. But the mere fact, 2023, 24, 25 budget, pinirmahan mo na punong-puno ng insertion, punong-puno ng allocation, inilipat mo yung budget. Remember, anything na nangyari dyan through the DBM ay pananagutan niya. Kasi siya ang head niyan. Hanggang kaduluduluhan. Kasi nga, before a budget na maging batas para ito'y ma-implement, siya ang pipirma. Paano nakalusot yung punyetang korap na budget na yan 3 beses na? Tapos sasabihin ninyo, walang pananagutan si Marcos? Gago! Diyan pa lang eh. Tablado na kayo. Yung pa lang. Well, without the other evidence such as bangag siya, di ba? Nakapatid naman niya nagsabi. Without those other things, diyan pa lang sa 23, 24, 25 na corrupt budget ng puno ng allocation, diyan pa lang impeachable na yan. May substance na yan. And yet, ginago ninyo. Sa bagay, at magagawa. Involved kayong mga hayop kayong congressman eh. Kaya talagang pagtatakpan niyo si Marcos. At syempre, tatamaan yung peke yung Panginoon na si Romualdez. Matik yan. Matik yan na kaya kayo ay nagtakip dito sa issue na to.